Okay, magandang umaga sa lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito ang mga mainit na reaction balita news ngayon. Mga expose ni Madam Maharlika, panoorin natin ito. Ay talagang matindi itong mga expose ni Madam Maharlika. At sa hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, paki-subscribe RGE News. Maraming salamat mga kababayan nating OFW. Ito, huwag na natin patagalin ito si Madam Maharlika. One, the courtesy resignation, chuchu-chuchu. Sabi nga natin kahapon, ito ay loyalty check, di ba? Kung sino ang asong julol, at ito ay drama-drama, nag-usap lang sila na, kunyari, mag-courtesy resignation ka. Pero meron din silang mangilan-ngilan na tatanggalin, na kunyari, not performing cabinet secretary or what. Di ba? Tapos ito nga si Bobong Gadon, ay kapit ko pa. At ngayon, recently, ay pero post lang niya sa Facebook na siya ay sumunod na at nag-courtesy resignation. Sinabi ko naman sa inyo na hindi gusto ni Lisa Tanas si Gadon. Okay? Dahil yung bago pa kasi, in-appoint yan si Gadon. That was basta nung bago siya na-appoint. Okay? Ay yung anak niyan, okay, na may jowa dyan sa loob, you know, ng Malacanang din, na nakikinabang din sila lahat sa perks, whatever, sa pera ng bayan, ay galit na galit. Bakit hindi pa na-appoint yung kanyang tatay? Di ba alam ko yan, sinabi ko nga sa inyo, ultimong upuan pa lang, si Gadon magnanakaw na ng upuan. Di ba? Sinabi ko sa inyo, nakasabay ko yan doon sa, ni Bangag, doon sa inauguration ni Bangag. Upuan pa lang ninakaw na ni Gadon. Kaya yung mga dramatization niya ng anti-poverty chuchu, binigyan siya ng pwesto para lang bayad sa kanyang pangangampanya. I don't know, baka ngayon isisibakin na yung gonggong na yan. Kasi anti-poverty advisor ni Bangag, may naramdaman ba kayo? Ano ang in-advise ni Gadon kay Bangag? Lalong magpakabangag. At anong ginagawa ni Gadon? Kundi mangialam sa mga isyong politika. Imbis na, di ba, I remember, nag-vlog ako sa inyo, pumunta siya sa iba't ibang mga eskwelahan, nagbigay ng isang boteng tubig, mineral water, at saka isang perasong tinapay. Ganyan ba yung approach to fight against poverty? Ganyan ba mag-advise ang isang bobo, bobo nga, sa presidente para what do you call it? Maibsan natin ang kagutuman sa Pilipinas? At hindi lang po yun when you say anti-poverty advisor ka, whole nation approach. Hindi lang kindergarten. Hindi lang kindergarten o toddler na bibigyan mo ng isang boteng tubig, isang perasong tinapay, ay magaling ka na. Remember that? At marami may mga ahensya pa na ahensya ng government na mag-handle sa ganyang usapin. Pero sabi ko nga sa inyo, wala na pong patutunguhan ang gobyernong ito. Dahil even yung mga gawa-gawa na mga ahensya ng agency na yan, okay, nahawak ni Gadon, yan ay what? Political accommodation. Utang na loob, bayad, dahil nga, syempre nagwawala si Gadon. O ngayon, sige, pag nakitignan natin kung ma-re-appoint siya. Pag hindi siya not re-appoint. Yeah, o ma-re-appoint, o ma-reshuffle, or whatever. Pero eto lang yan. Just in case na siya ay tuluyan ng lisanin, okay? Tuluyan na siyang iwanan ng bangag na bangag, tignan natin kung paano siya magwala. Tignan natin. Diba? Kung paano siya bumaliktad. Diba? Tignan natin kung paano niya ibukelya ang kadyotahan ni Bangag at ni Liza Tanas. Dahil sabi ko sa inyo, ayaw ni Liza Tanas ng bunganga ni Gadon kasi unang-una, pareho silang butlog ang mata. Alright? Alam na alam ko yan. Dahil kilala ko si Liza Tanas. Galit siya sa kapwa niya, nget pa. Alright? Ganon yan. Sa kapwa niya, nget pa, galit siya. Okay? Gusto niya ng magagandang alindog katulad ko. Alright? Siyempre, ganon. Pero siyempre, insecure na yan ngayong hinayupak na yan. Ngayon, mga palangga, let's go back. Dito sa kasibakan na blues nila. Lahat po ito palabas, ulit-ulitin natin para makalimutan ninyo ang tunay na issue, pagpapagitnap kay Pangulong Duterte, ang kagutuman, mga kababayan, dahil kung totoong concern si Marcos Jr. sa inyong, sa ekonomiya, sa mga infrastructure, ano pa ba? Ekonomiya, infrastructure, mataas na bilihin,
yung usaping paglipunan. Bakit? Balik na naman tayo. Ayaw panagutin ang mga kidnapper, smuggler. Mamaya pupunta tayo sa smuggling issue. Ayaw panagutin ni Bangag Jr. ang mga hoarder, di ba? Na ngayon ay patuloy na namamayagpag dyan sa hoarder. Okay? Sa Department of Agriculture at sa Bureau of Customs, di ba? Dahil sila lahat yan magkakasabwat. Si Bienvenido, Rubio. Okay? Di ba? Nag-sign din siya ng courtesy resignation. Tignan natin. Kung ito ay i-maintain niya, itong si Rubio ng Bureau of Customs. Ulit-ulitin ko po, si Rubio at marami pang iba kasama ni Michael ay kasama sa privilege speech ni Ping Lacson na ngayon senador na in 2017 na yan sila ay mga smuggler dyan sa Bureau of Customs. So nag-sign siya ngayon ng courtesy resignation. Tignan natin kung siya ay talagang tuluyan ng tanggalin ni Bangag. Dalawa lang yan. Kung siya ay tatanggalin ni Bangag, ibig sabihin meron ng bago si Bangag na ilalagay na magiging kasabwat nila dyan sa Bureau of Customs kung paano magnakaw, kung paano magpasok ng mga illegal na mga bagay-bagay, polvoron, cars, at kung ano-ano pa.